Good morning, good morning, good morning, good morning everyone. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Kamusta na kayo mga kapatid? May bagong silang, may bago ng buhay, bagong bansa, bagong galaw, sa bagong lipunan. Nagbabago ang lahat, tungo sa pag-unlad, at ating iramhan bagong lipunan. Nagmaliw ng ganap at lumipas na ang magdamag. Madaling araw ay nagdiriwang, may Good morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Umiti ng pag-asa sa umagang Yung ganda. May bagong silang, May bago ng buhay, bagong bansa, bagong lalan, sa bagong lipunan. Nagbabago ang lahat, tungo sa pag-unlad, ating iramhan bagong lipunan. Silan, may bago ng buhay, bagong bansa, bagong galaw, sa bagong lipunan. Nagbabago ang lahat, tungo sa pag-unlad, at ating itanghal bagong lipunan. Bagong lipunan. Okay, good morning, good morning, good morning, good morning. Maganda ba ang umaga mo? Good morning, Ferency Bincas. Good morning, Mark Angelo. Good morning, Greg Salvosa. Good morning, Archie. Good morning, Sandro Halili. Wency Suarez, good morning. George Eleger Nunez, good morning. Maganda ang aking umaga ngayon. Maganda ang aking gising because ako'y pinagpala at higit sa lahat ako'y binigyan ng buhay na umagang kay ganda. Kayo, nagpasalamat na ba sa ating may kapal? Irangan bagong lipunan. Ang gabi nagmaliw ng ganap at lumipas. Good morning sa mga basher nga pala dyan. Through social media, kamusta na kayo mga basher ko? Buhay pa ba kayo? Humihinga pa ba kayo? Umiti ng pag-asa sa Agang umagang kang ganda. may bagong silang, May bago ng buhay, bagong bansa, bagong galaw, sa bagong lipunan. Nagbabago ang lahat, tungo sa pag-unlad, at ating irangal bagong lipunan. Good morning nga pala sa mga tangat bobo. Kamusta na kayo? Relax lang kayo dyan. May bago ng buhay, bagong bansa, bagong galaw, sa bagong lipunan. Nagbabago Ang bago ko pala. ang lahat, tungo sa At good morning nga pala sa mga kaibigan natin dyan sa NCRPO. Good morning sa tanggapan ni Regional Director Police Major General Jose
Melencio Nartates Jr. sa Ang pagmulat future PNP chief. at ating itanghal. At syempre, good morning sa lahat ng mga kasapi ng Philippine Vlogger Association Incorporated. Bagong Sa pangunguna niyan ni Calbum Pulis. I-like nyo, i-share nyo, at suportahan nyo si Calbum Pulis na maliit ang titi, na maitim ang titi. Bakit? Alam ko. May nangyari ba? Wala naman siguro. Kasi hindi naman gwapo si Calbum Pulis. At syempre, good morning sa lahat ng mga vlogger ng NCRPO. And then, good morning na rin sa mga kaibigan natin ng mga kapulisan ng Metro Manila na masisipag at dedicated sa kanilang trabaho para sa bayan. Ano ba ang ating topic? Meron ba tayong nahihita? Meron ba tayong pakinabang sa nangyayaring awayan ng pagitan ng oposisyon, ng administrasyon, pasaringan, pagalingan, hindi natin alam kung ano anong pakinabang natin. Sa bandang huli, tayo pa rin mga Pilipino ang nagiging kawawa rito. Tayo pa rin ang mga Pilipino ang nagtatrabaho para meron silang malamon at meron silang manakaw. Yan ang katotohanan, mga kaibigan. Di ba? may bagong silang, May bago ng buhay. Good morning, MJ Monterde. Good morning, Patrick Vilasista. Nagbabago ang lahat, tungo sa pag-unlad at ating itanghal, bagong lipunan. Ang gabi nagmalinang ganap at lumipas na magdamag, madaling araw ay nagdiriwang. Okay, good morning everyone. Topic na tayo. Oo, mag-topic na tayo. Ngayong umaga, mula nung isang araw, nanonood ako ng mga committee hearing dyan sa Senado, na kung saan may mga pinatawag na witness di umano laban doon daw sa mga allegation na mga inutusan daw at daw yung mga taong binayaran. Kung titignan po natin dito mga kapatid, mga kaibigan, punot dulo, gustong isisi sa liderato ng House of Representatives sa pamumuno ni House Speaker Martin Romualdez. Ito po ang nakakatawa. Hindi ko po mawari dito kay Senator Amy Marcos na first cousin pa naman ni House Speaker Martin Romualdez. Kapatid ng kasalukuyan Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Hindi ko mawari kung saan ba ang stand, saan ba talaga ang panig ng isang Senator Amy Marcos. Hindi ko mawari po ito. Kung kapatid ba siya or nagiging mata ng Marcos administration sa partido ni Pangulong dating Pangulong Duterte. Kasi alam niyo mga kaibigan, kung ako ang nasa katayuan ni Senator Amy Marcos, teka, ilang taon kami ginipi, ilang taon kaming niyurakan, ilang taon kaming sinira-siraan sa social media, sa mga pahayagan, sa kahit anong platform. Ngayon lang kami nakabalik sa pwesto at sa tugatog ng kapangyarihan. Di ba? Hindi natin maitatanggi mga kaibigan, malaki ang utang na loob ng pamilya Marcos sa Duterte administration. Hindi natin maitatanggi yan. Una, yung sinabi ni Baste na kasalukuyan mayor ng Davao City na kung hindi dahil daw sa kanila ay na hindi maililibing si yumaong Pangulong Ferdinand Eldarin Marcos Sr. Tama naman.
Tama. Hindi may tatanggihan. Ang pagtulong ba at ang paggawa mo ng mabuti sa isang kapwa, kailangan bang isumbat mo? Unang-una, ang nagdesisyon nun hindi naman si Baste, si dating Pangulong Duterte. Di ba? Ngaw, balik tayo kay Senator Amy Marcos. Sa akin opinion po, personal opinion ko, at sa nakikita ko, may agenda si Senator Amy Marcos. May awayan silang dalawa ni Martin Romualdez na kasalukuyan House Speaker. Dinadamay niya kung sino-sino ang mga nakapalibot sa administrasyon. Alam mo po, mawalang galang na po, Senator Amy. Kung ikaw ay may malasakit sa kapatid mo, may pagmamahal ka sa kapatid mo, na pinaghirapan naman ang kapatid mo na makabalik sa Malacanang ang inyong pamilya. Kasi kumuda ka, kasi kung ano-ano mga pasaring mo, usapan pamilya kayo. Bakit hindi mo kausapin ng masinsinan ang pinsan mo? Di ba? Pamilya kayo eh. Bakit kailangan magdadakdak ka? Hindi namin alam kung anong totoo. Ikaw ang nakakaalam, Senator Amy. Hindi ko rin alam kung anong agenda mo sa mga Duterte. Ikaw ang makakasagot po niyan, madam. Ulitin ko po, madam. Yung sinasabi mo na kapatid mo si Pangulong Bongbong Marcos, ipakita mo na tunay na kapatid mo at may pagmamalasakit ka sa kapatid mo. Ipakita mo, kausapin mo siya anytime. Pwede kang pumunta ng Malacanang. Pwede kang makipag-usap. Di ba? Ika nga eh, bago ka maglingkod sa bayan, Senator Amy, bago ka magmalasakit kung kani-kanino, malasakitan mo muna ang pamilya mo. Kung sa tingin mo, may nagagawang hindi na maganda, ayon sa mga sinasabi mo, itama mo. Kausapin mo ang kapatid mo. Hindi yung, I'm sorry hindi yung magpapasikat ka. Masabi lamang, walang kamag-anak, walang kapatid. Yung mga ganyan style, kumita na. Kumita na yan nung panahon ni dating Pangulong Joseph Ejercito Estrada. Sabi nga ni Erap, di ba, noong 1998, pagkatapos niya manumpa bilang Pangulo sa Barswing Church sa Malolos, Bulacan, nag-oath-taking pa siya sa Luneta Grandstand. Anong speech niya? Walang kumpare, walang kamag-anak, walang kapatid, walang anak. Huwag niyo akong subukan. I remember that's the word. Na English yun I remember is the word. Naaalala ko ang salitang yan. Kasi nung taon na yon, 1998, nasa Luneta Grandstand ako nung mga panahon na yon. May nangyari ba sa sinabi ni dating Pangulong Erap na walang kaibigan, walang anak, walang kamag-anak, at walang kumpare? Ano nangyari? Di sinubukan siya ng kumpare niya na si dating gobernador Luis Chavit Singson. Alam mo, madam, aminin mo man o hindi, malaki ang pakinabang mo sa kapatid mong na nakaupo na Pangulo ng bansa. Malaki ang pakinabang mo. Hindi nyo po maitatanggihan, madam. Nakikinabang ka sa kapangyarihan ng kapatid mo. Bilang senador ka pa. Di ba? Nakikinabang ka. Ngayon, kung talagang may malasakit ka sa kapatid mo, ipakita mo sa paraan ng pakikipag-usap mo ng one-on-one. Ipayo mo. Total, tinatawag ka na pambansang ate. Pambansang ate ka. Naaatim mo na binabalasubas ang kapatid mo nang hindi mo kamag-anak, nang hindi mo kadugo. Nasabi mo kaibigan mo ng isang mayor ng Davao City na si Baste. Naaatim mo.
Harap-harapan ginaganon ang kapatid mo? Tapos sasabihin mo, naiintindihan mo si Basit dahil bagets. Bullshit. I don't know kung ano talaga ang panig mo. Iparamdam mo sa kapatid mo na may totoong malasakit ka, madam. May pagmamahal ka sa kapatid mo. At yung pagmamahal sa kapatid mo sa paraan ng mga advice na may kabuluhan. Hindi yung magsasalita ka in public, in media, na may mga ganito, ganyan. Madam, hindi po mawawala sa isipan ko. Kausap ko minsan yung mga vlogger na mga nakadikit sa inyo. Sabi ko, ang nakikita ko lang kay Senator Amy, parang namamangka sa dalawang ilog. Namamangka sa kapatid niya, namamangka sa pamilya Duterte. Para kung sakali man, anuman ang hinatnan, ikaw ang sasalo sa kapatid mo kung sakali man. Yun ang nakikita ko, madam. Pero mali eh. Kung masisira ang kapatid mo dito, ang pamilya mo, sa tingin mo ba, madam, hindi mo rin kadala ang kasiraan na to? I think, dala mo yan. May pagpapabaya ka kung ganun. Kasi nakakatanda kang kapatid eh. Diba? Ayokong masabi na oportunista kayo. Ayokong isipin at ayokong maniwala na ganun ang nangyayari na magiging oportunista kayo at namamangka kayo sa dalawang ilog. Ang sama ng ganun. Madam. At baliktarin mo man ang mundo, ikutin mo man ang mundo, magtambling-tambling ka dyan, madam, kadugo mo, pinsan buo mo, ang House Speaker of the House ngayon. Pakita mo sa kanya. Mag-usap kayo. Kayo, madam, ingay kayo ng ingay. Hindi nakakatulong sa bansa. Dinadaw nyo ang pamilya nyo. Ipakita nyo, madam, na may pagmamahal ka sa pamilya mo. Tanggalin natin yung salitang mas mahal ko ang bayan. Katarantaduhan yan, madam. Kabulsitan yan. Sa tingin niyo ba natutuwa ba ang iyong mother na si dating First Lady Imelda Romualdez Marcos sa nangyayaring kampi-kampihan ninyo? I think no. Di ba? Sabi ko nga, madam, nakikinabang ka sa kapatid mo. Huwag kang magpaka-oposisyon, huwag kang magpabilog sa mga kung anong nakapalibot. Bandang huli, madam, kamag-anak mo pa rin ang magdedepensa sa iyo at aalalay sa bandang huli. Huwag niyong ipakita sa politika, magkakampi tayo ngayon, bukas magkalaban tayo ngayon, bukas magkakampi. Bago kayo magsabi na mahal mo ang bansa, mahal mo ang iyong trabaho, mahalin mo muna po ang iyong pamilya. Mahalin mo muna. Kung ang Pangulo, kung si Speaker Romualdez hindi sa'yo makinig at hindi sumang-ayon, at least pinagsabihan mo ng one-on-one, masinsinan ng pag-uusap. Yun ang pinaka-the best dun. Heart to heart. Kasi parang nangyayari, madam, nakikigulo ka. Nagbibigay ka ng apoy para lalong magsiklaban ng tao. Diba? Nagpakahirap kayo, madam, para makabalik kayo sa poder. Para makabalik kayo sa poder. Diba? Hindi nyo maitatanggi yan. Hindi nyo po maitatanggi. Na nagpakahirap din kayo. Nagtrabaho ka para lang maibalik ang inyong pamilya. Sana ipakita mo yung paghihirap nyo para makabalik kayo. Payuhan nyo po ang kapatid nyo kung sa tingin ninyo may pagkukulang at nagiging mali ang landas. Hindi yung galit ka sa asawa niya, lahat idadamay nyo.
Ang pangit po nun, madam. Pero nakikita ko, madam, namamangka kayo sa dalawang ilog. Yun ang nakikita ko po sa inyo. Oo. Yun po nakikita ko sa inyo, madam. Pero ako, ang ano ko nga sa inyo, madam, kahit pa paano nasasaktan ka eh. Nung nagsalita si Basti sa harapan nyo eh. Laban sa kapatid mo eh. Siyempre, doon ka, nakikisakay ka. Nakikijoyride ka. Pero aminin nyo deep inside, nasasaktan ka rin. Di ba? Pakita nyo. Ang trabaho nyo po ay senador. At ito pa po, madam, pilit ninyong winawasak ang pamilya nyo, lalo na si Speaker Romualdez. Napatunayan po ba doon sa committee hearing na ginawa ninyo, na pinamunuan nyo? Wala naman kayo napatunayan eh. Di ba? Kagaya yan, yung ginawa nyong hearing, sinong gumastos? Kami rin mga taxpayer. Yung pagkain doon, yung kuryente, yung aircon, yung catering, kami ang nagbabayad noon sa paraan ng pagbabayad namin ng buwis. Ngayon, ang tanong ko po, madam, may nahita ba kami doon? May nahita ba kami? Wala. Kasi dumakda kayo ng dumakdak laban kay Speaker Martin Romualdez. At kung may sapat na ebidensya kayo, Senator Amy, go to the court. Di ba? Go to Ethics Committee. Yan na, may protocol naman kayo nang mapag-usapan doon. Di ba? Doon ang tamang proseso. Hindi yung sa media release. Kasi parang nangyayari. Teleserye nang nangyayari. Dramahan dito, dramahan doon eh. Ang kailangan namin mamamayang Pilipino, yung may makikinabang kami. Yung meron kaming mahihita sa bawat galaw nyo. Yung may pakinabang kami, at yung may pakinabang, yung magiging mga apo namin, magiging anak namin, para pag nawala kami sa mundong ito, may makita kami na may maiiwan, ay tama ang binoto. Tama itong mga nasa pwesto. Magiging panatag yung mga maiiwan namin. Yun ang hinihingi namin sa inyo. At yun naman ang obligasyon ninyo. Di ba? Yun ang dapat nyong the best na gawin. Marami na rin sa inyo nabibwisit, madam, sa ginagawa nyo. Hindi nga masabi kung kapatid ka ba talaga, kung ano ang agenda mo. Isang tabi mo muna, madam, kung ano man ang pangarap mo sa anong posisyon. Isang tabi mo muna yan. Ang isipin mo, ang lingkod ng bayan, pakinabang ng bayan, yung para sa nakakarami, yun ang gawin mo. Ha? Hindi yung kung ano-ano. Di ba? Sabi mo, nung isang araw napanood kita, hindi mo masisisi ganito. Katarantaduhan, madam. Hindi ako naniniwala. Kahit ikaw, nabibwisit ka din sa nangyari doon, sa mga pinagkasabi ni Basti. Di ba? Dahil, kahit ikaw, madam, kabado ka rin naman, yung mga sinasabi nilang ugong-ugong na ko dito ko, pababagsakin kapatid mo. Ikaw, ayaw ko. At itiyak ako, ayaw mong mangyari yun. Ayaw mo mangyari sa pamilya mo. Kasi isa ka rin sa maapektuhan pag nangyari yun. Ang nakikita ko nilang, madam, bumabangka ka sa dalawang ilog. Yun ang nakikita ko sa iyo, madam. Parang sabi ko nga sa mga ibang tropa, ng mga political vlogger, tinatanong ako, niya, anong reaction mo kay Amy? Sabi ko, wala yan. Nagigigma ka lang yan doon para kung sakaling dumating ang time na magtagumpay ang oposisyon para maagaw kay Pangulong Marcos, meron pa rin siyang kakapitan. Ikaw, madam. Yun ang sinasabi ko sa mga kaibigan ko na mga malalapit din sa'yo. Yun ang nakikita ko. Sana mali ako doon. Sana wrong ako doon. Pero, pag ganyan ang ginagawa mo, hindi malayong, ganun ang iniisip ko. At ganun din ang iisipin nung ibang mga pangkaraniwan na kababayan namin na kagaya ko. Di ba? Ako, kahit hindi ako makisawsaw sa politika,
makakakain ako ng sa oras, makakatulog ako sa maayos na oras. Pilipino ako eh. Di ba? Mahirap yung simpleng mamamayan tayo na wala tayong pakialam na nagigit tayong bingi. Maganda po mga kaibigan. Sumunod tayo, makiramdam, at kung meron tayong nakikitang maganda na pwede natin i-share sa gobyerno, magbahagi tayo. Wala pong mangyayari kung puro puna. Lalo kung ang pagpuna ay wala namang katuturan, puro pasaring, hindi po tinatanggap sa korte yun. Ang kailangan ng bansa, magkaisa tayo, magtulungan tayo, magdamayan tayo. Yun ang the best. Hindi yung putang ina, nautot lang yung isa, palalabasin nyo, tain na. Alam niyo, bumibilib ako sa isang kagaya ni Martin Romualdez. Bumilib ako sa kanya. Why? Kung ano-ano mga binabato sa kanya na mga pasaring, mga paninira. Alam niyo kung anong nakikita ko kay Martin Romualdez? Ngiti. Pagpapatawad ang sinasabi niya. Doon ako bumibilib sa isang Martin Romualdez. Yung nag-aakusa sa akin dyan na, ay, kasi bayad ka ni Romualdez. Tao ka na ni Romualdez. Putang ina ninyo. Ang sinasabi ko nga ito, mga kaibigan. Ako, isang simpleng tao, isa lang mamamayan, Pilipino ako, dahil ako'y naniniwala na sinasabi sa Biblia, kung ano ang pinili ko, ano ang hinirang ko, yun ang inyong suportahan. Yun ang inyong irespeto at igalang. Nag-House Speaker of the House yan. Natural, susuporta ako. Natural, igagalang ko yan. Nasa Biblia yan eh. Nasa Bible po yan. Irespeto, igalang, at tulungan. Kung may pagkakamali man, normal sa tao ang magkamali. Diyos lang ang hindi nagkakamali. May mga politiko bang perpekto? Wala. May perpektong ipilido. Pero at natural na perpekto, wala. Diba? Kung ibang House Speaker yan, gaganti yan ng mga masasakit na salita. Pero never ginawa ni House Speaker Romualdez yan. Hindi niya ginawa yan. Nakikita ko, tinitignan ko siya sa mga interview sa kanya. Kalmado lang yung mama. Patawa-tawa lang. Kasi alam niya na wala siyang ginagawa. Ilang congressman na tinanong ninyo kung ano-ano against kay Martin. Anong sagot ng iba? Walang utos na direkta. Oh. Ngayon pipilitin nyo yung iba, papasaringan ninyo na ganito si Romualdez. Kasi galit kayo kay House Speaker Martin Romualdez. Kaya gusto nyo i-down ng i-down. So sabihin nyo, nangangarap si Martin Romualdez sa maging Pangulo. Putang ina, tigilan nyo nga ako. Bakit? Lahat ba ng politiko, di ba nangarap na maging Pangulo ng bansa? Huwag nga kayo magpaka-plastic. Di ba? Lahat ng kandidato, lahat ng nakaupo, mula sa barangay chairman, mula sa pagka-vice president, nangangarap ang mga yan na maging Pangulo ng bansa sa mga darating na araw. Magpakatotoo tayo. At kung mangarap man si Martin Romualdez na maging Pangulo ng bansa at kung luluubin ng buong may kapal, wala tayong magagawa. Desisyon niya yan. At kung siya ang mananalo at siya ang papalit, choice lang sa taas yan. Di ba? Kaya, alam niyo mga kaibigan, hindi ko sa inyo pinagpipilitan na sumuporta tayo sa gobyerno. Tandaan nyo, tayo ay Pilipino, ikaw ay Pilipino, tayo pa rin ang magkakasama rito, mga kaibigan. Kaya huwag tayong aanuhan. Tayo. Yung mga foreigner, yung mga mayayaman na yan, walang pakialam yan sa ating bansa. Ang gusto lang ng mga yan, magkakwarta ng magkakwarta.
Tayong Pilipino, mga pangkaraniwan ang kawawa rito. Mark, Leonard, Juban, Paler. Huwag mo akong bigyan ng katarantaduhan, putang ina mo ka, ha? Huwag mo akong itulak sa politika, ha? Tama na ako lang ang kapitan. Tama na ako sa pagiging kapitan. Hindi ko pangarap maging pangulo, ha? Ang pangarap ko lang sa buhay ko, simple lang. Makakain ng 3 beses sa isang araw at higit pa sa 3 araw. At malusog ang pangangatawan ko, malusog ang pangangatawan ng buong pamilya ko at ng mga kaibigan ko, at syempre ng mga basher ko. Ganyan ang gusto, yun lang ang pangarap ko. At bonus na lang, yung makatyo pa ako. Yan, bonus, yan lang ang simple ng buhay ko. Hindi ko kailangan ng marangyang buhay. Soy, Pilipino ka rin ba? Ito pa, isa pang tangat gago. Putang ina mo, soy. Dapat ang pangalan mo hindi soy. Jakol. Dahil puro jakol ka. Yan dapat ang pangalan mo. Ha? Pero guys, back to ano tayo? Serious. Tayo pa po ang mga Pilipino ang kawawa rito. Kung tayo'y magkawatak-watak. Pag-usapan po natin sa next vlog ko mamaya. Yung may mga nagsasabi na dapat daw ihiwalay ang Mindanao sa Luzon. Pag-usapan po natin yan sa next vlog ko mamaya. Yan po ang isusunod natin mamaya, mga kapatid. Mamayang gabi or tomorrow ng umaga, pag-usapan po natin yan. Dapat ba? Tama ba? Na maghihiwalay ang Mindanao sa Luzon? At sino itong mga politiko na to na nagsatutulak, na nagsasalita na dapat daw ihiwalay? Ano ang sagot ko para sa mga to? Mga buwaka ng ina ninyo. Sa mga nagtutulak na gustong ihiwalay ang Mindanao sa Luzon at sa Visayas, ang sagot ko sa inyo, putang ina ninyong katarantaduhan. Bakit hindi pa kayo kinuha ni Satanas? Ha? Magandang umaga sa inyo. Ipagdasal natin ang ating bansa. Ipagdasal natin ang ating mahal na Pangulo. Ipagdasal natin ang lahat ng mga public official, ang mga namumuno sa ating bansa. Ipagdasal natin yan. Ha? Lagi niyong tandaan. Ngayon, bukas at magpakailanman, mahal ko kayong lahat. Kayong mga guwapo. Good morning, everyone. We love you all. Bagong bansa, bagong galaw, sa bagong lipunan, nagbabago ang lahat, tungo sa pag-unlad, at ating irahan. Hi, shout out Richie, Dominic, Julian. Good morning sa'yo. We love you all. Mahal na mahal ko kayo. Mahalin natin ang ating bansang Pilipinas. Bye-bye guys. We love you all. JB Garcia, good morning sa'yo.